Noong unang panahon, may matalik na kaibigan sina Mia at Risa. Kapitbahay silang dalawa, classmate din. Pareha silang magaganda. Elementary to high school ay nandoon pa rin ang closeness nila bilang magkaibigan. During school days, magkasama silang pupunta sa school. Mabait na medyo mataray. Sila lang dalawa ang magkaintindihan. Hanggang sa nag-teenager na sila doon, nagsimula na lumabo kaunti ang pagkakaibigan nila. Kasi may iba't ibang hilig na sila at may mga ibang kaibigan din. Si Mia magaling sa pagkanta, sumayaw, at si Risa naman magaling siya sa sports. Suportahan din naman sila kaso bihira na magkasama. Tuwing weekend na lang sila magkasama at magkausap. Masaya naman sila sa mga ginagawa nila pareho. Risa, may sasabihin sana ako sa'yo, sabi ni Mia. Ano yon? Sabi ni Risa. May nanligaw sa akin, sasagutin ko na ba to? Ulit kasi eh. Iwan ko sa'yo, bes. Sino ba yan? Sabi naman ni Risa. Yung nasa kabilang seksyon, matagal na kaming nag-uusap, sabi ni Mia. Kaya pala, hindi mo na ako samahan kung mag-aya akong gumala minsan. Alam mo, nagbago ka na talaga, sabi ni Risa. Sorry na best, gusto ko din kasi makilala at makausap si Brent, sabi ni Mia. Nakilala na ba yon ng mga magulang mo? Kung hindi, lagot ka talaga nila. Sinabi na nila na tapusin mo muna ang pag-aaral mo, sabi ni Risa. Kaya nga, ikaw lang ang sinasabihan ko nito kasi natatakot ako, sabi ni Mia. Kaya ayon, wala nang magagawa ang best friend niya. Sinagot na ni Mia si Brent at hindi na din sila madalas magkausap. Hanggang sa may kaibigan si Risa na nag-invite ng birthday kaya nagpaalam siya sa mga magulang niya. Pinayagan naman siya at hinatid siya ng mama niya sa celebration ng kanyang kaibigan. Nagulat siya sa pagdating niya doon, nandoon si Brent pero hindi kasama si Mia. Kaya nag-greet na lang siya sa birthday girl na kaibigan niya at ibinigay ang gift. Hi girl, salamat sa pagpunta, sabi ni Eliza, ang kaibigan kong nag-birthday. Okay lang naman, sabi ko. Yayamanin talaga ang friend ko. Dumaan ang ilang minuto, may dumating. Ang ganda, pinsan pala yun ni Eliza. Kakarating lang galing US. Dito ako nagtataka bakit sinalubong ni Brent ang babae at nag-kiss. Tapos nagpalakpakan ang mga tao doon. Hindi na din ako nakatiis, tinanong ko si Eliza kung kaano-ano ba ang pinsan niya at si Brent. Pero tinuro ko lang, hindi ko binanggit ang pangalan. Sabi ni Eliza, fiancé ng pinsan ko, kababata yan sila at pinagkasundo ng kanilang mga magulang. Doon pinaaral sa US ang pinsan ko. Doon din yan sana si Brent mag-aral kaso hindi siya nakapunta kasi na-offload. Kaya every summer lang yan sila magkasama dito sa Pinas. Siguro sa college, magkasama na yan sila doon. Pareho kasi sila ng kurso na kunin. Shock pa rin si Risa sa mga sinasabi ni Eliza. Hindi niya alam kung namukhaan ba siya ni Brent pero parang wala naman. Pinagpatuloy na nila ang party hanggang nagpakilala naman sila at doon ko nalaman ang katotohanan. Wala bang sinabi si Brent na jowa niya? Sabi ni Risa. Tumawa lang si Eliza. Wala naman, loyal at in love yan sa pinsan ko. Kung sino man yun, kung meron man, hiwalayan na niya si Brent. Wala naman siyang pag-asa dun. Alam mo, mag-enjoy na lang tayo. Nag-enjoy na lang kami, daming tao. May kakilala naman ako doon. Hindi kami pareha ng school. Kalaro ko lang ng volleyball yung iba. Kaya pala hindi ko na nakita si Brent sa school namin kasi nag-transfer siya ng school. Ang sabi niya lang ni Mia, lumipat daw sila ng tirahan kaya lumipat ng school. Nagkwentuhan lang kami, tawanan, at lasing na kami lahat. Pumunta ako sa restroom at may narinig akong boses. Iwan ko kung sino, parang kausap sa phone. Sabi ko, huwag kang tumawag muna, ako lang ang tatawag sa'yo, sabi ng lalaki. Bakit? Sinabihan na kita, puntahan mo ako dito sa tambayan natin. Kanina pa ako dito, sabi ng babae na tumawag. Sabi ko, huwag ka munang pupunta dyan kasi tatawag lang ako. Ang kulit mo rin. Hindi makaintindi, sabi ng lalaki.
Puntahan na lang kita sa inyo, love. Miss na kasi kita eh. Isang linggo na hindi tayo magkikita, sabi ng babae. Umuwi ka na lang, hindi ako makapunta, busy ako. Sige na, baka tinawag na ako ni mami, sabi ni lalaki. Curious lang ako kasi parang familiar ko ang boses kaya sinilip ko kung sino. Si Brent pala, siguro si Mia ang kausap niya. Puntahan ko sana si Brent kaso pinuntahan siya sa pinsan ni Alicia. Han, nandyan ka lang pala. Kanina pa ako naghanap sa'yo. May sasabihin si Mommy and Daddy sa atin. Excited na ako. Ano kaya yun, Han? May visa na tayo para sa ibang bansa, Han. Really? Wow, kailan yan, Han? Kaya nga, puntahan natin sila. Halika na. At nakita na rin ako ni Alicia. Kanina pa rin daw niya ako hinanap. Nandoon na kami sa table at may sinabi si Alicia sa amin. May sasabihin lang ako sa inyo guys, may passport ba kayo? At first time niyang mag-aya mag-ibang bansa with friends daw niya. Nalungkot lang ako kasi pag nagkataon na makasama ako sa kanila, hindi naman kasama si Mia. Girl, ako nang bahala magpaalam sa mommy at daddy mo para magkasama tayo dun. Kaya nga, Risa, sabi ng mga friends namin. Hating gabi na akong nakauwi. Hinatid naman ako ni Eliza, pinsan niya at si Brent ang nag-drive ng sasakyan. Sobrang bait din ni Ara, pinsan ni Eliza. Nagkwentuhan. Pagdating namin sa bahay, gising pa sila mami at daddy. Pinapasok muna sila Eliza sa bahay. Kilala naman nila si Eliza. Si Ara at Brent lang ang hindi. Doon na lang sana sila patulugin pero ayaw nila. Kaya sinabi na lang nila sa parents ko na kasama ako mangibang bansa. Kaso pinag-isipan muna nila may passport naman din ako at kung pumayag parents ko, bibili na sila ng ticket sabay-sabay. Yan din daw kasi ang gusto niya na gift sa birthday niya makasama ang mga friends niya sa ibang bansa. At libre niya ang tickets kaya kinabukasan akala ko hindi papayag sila mami at daddy. Nalungkot na masaya kasi baka magalit si Mia sa akin. Dumaan ang ilang araw hindi ko na alam kung pinapayagan ba ako. Isang araw pinuntahan ko si Mia sa kanila buti nandoon lang siya. Nakaupo siya sa upuan sa labas sa bahay nila. Kumusta ka naman best? Ilang araw na rin hindi tayo nakausap. Hindi ko naman nasabi tungkol sa nalalaman ko tungkol sa kaniyang jowa. Baka mag-away lang kami. Hindi siya maniniwala sa akin. Nagulat ako kasi umiyak siya at sinabi niya, bakit ganito, best? Ilang linggo na hindi kami nag-uusap ni Brent. Bakasyon naman ngayon. Naintindihan ko siya kapag may pasok sa klase. Akala ko pa naman magkaroon na kami ng time ngayon. Hindi ko na kaya tong ganitong setup, best. Niyakap ko lang siya habang umiiyak siya at inaaya na pumapasok sa loob ng bahay baka may makakita sa amin na ibang tao. Buti wala ang parents niya. Patuloy siyang umiiyak kaya nakonsensya ako. Kaya pinatahan ko muna at inaayang lumabas para hindi na siya masyadong malungkot. Tinawagan ko na lang si tita mami ni Mia at sinabi ko na gumala muna kami, payag naman si tita. May tumawag sa akin, si Alicia. Sinagot ko muna, girl, mapuntahan mo ba ako sa bahay ngayon? Sorry girl, may lakad ako, sabi ko. Saan punta mo? Doon na lang tayo magkikita. Wala kasi akong kasama. May gusto ring makipagkita sa'yo, sabi niya. Sino ba yon? Wala akong time, sorry, sabi ko. Bukas na lang puntahan kita sa inyo. Invited tayo bukas may palaro daw, sabi ni Elisha. Sige, puntahan mo lang ako bukas, girl, para payagan ako, sabi ko. Pagkatapos, pumunta na kami sa mall. Gabi na kami nakauwi noon. Sabi ko sa best friend ko na huwag kang malungkot, nandito lang ako, mag-focus ka lang sa mga ginagawa mo ngayon. Susuportahan lang naman kita. Pagdating ko sa bahay, may sinabi si mami sa akin, gusto mo ba talagang sumama sa kanila? Oo naman, gusto ko ring pumunta doon at may binigay sila na ticket sa akin. Sumama na rin sila, excited na ako kaya tumawag na ako kay Alicia na makasama ako.
Masaya siya at tinawagan ko na lang din si Mia na magbakasyon muna kami, okey lang naman sa kanya. Lumipas ang ilang araw na magbakasyon na kami. Ang saya kasi sinamahan din ako ng parents ko. Kahit hindi kami magkasama sa best friend ko, magtatawagan pa rin kami. Doon ko nakilala si Ethan, kaibigan nila Eliza. Sumama sa amin pati pamilya niya. Nagkakilala ang parents namin dun. Simula noon, palagi na kami magkausap. Hanggang pag-uwi namin sa bahay, puntahan niya pa rin ako. Payag din naman parents ko.